Gusto mo, hinahabol na tayo ng mga Gwardiya Sibil. Hindi tayo mananalo sa kanila sapagkat wala tayong sandata. Huwag na kayong umalis. Lumaban na lamang tayo. Magkita na lamang tayo sa Noche Buena. Sa libingan ng mga ninuno. Mauna na kayo, Ginoo. Kayo na lang ang mamamagka at tatalon ako. Ililigaw ko sila. Sige na, Ginoo. Paalam. Inay! Inay! Sinong may gawa sa'yo nito, Inay? Inay ko! Sino ang babaeng yan? Siya po si Sisa, nanay ko. Makinig ka mabuti sa akin, iyo. Sunugin mo ang mga bangkay namin ng iyong ina. Hukayin mo ang mga ginto na ibinaon ko. Ariin mong iyo ang mga iyon at gamitin mo sa pag-aaral. Mamatay akong hindi man na makikita mukhang luway-buhay sa mahal kong bayan. Kayong mga nakasaksi nito, batiin niyo siya at huwag sanang kalimutang kaming mga namatay at nagtanggol sa inang bayan. Maria! Mahal ko! Kahit tagal kong hinintay ang araw na ito, Maria. Tapos na ang lahat ng gulo. Magsasama na tayo habang panahon. Kung ako man ay hindi ng hiling, ngunit alam nating dalawa na walang nagtatagal sa mundo nito. Lahat ng ito ay may katapusan. Lahat ay may hangganan. Hindi ko kayang sumang-ayon sa'yo sapagkat alam kong darating at darating din ang panahon na tayo'y magkakahiwalay. Anong ibig mong sabihin? Crisostomo, kapag nawala ba ako ay malulungkot ka. Kailangan ko ba talagang sagutin yan? Wala. Sagutin mo na lamang ang mga tanong ko. Hindi ako malulungkot sapagkat sa mga panahong iyon malamang ay wala na din ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lamang kaysa mabuhay sa mundong ito na hindi kita kapiling. Huwag! Huwag mong gawin ang mga bagay na yan, Crisostomo. Kayanin mong mabuhay nang wala ako. Kahit alang-alang na lamang sa pagmamahalan natin. Pero, Por favor, mi amor. Huwag nating pahirapan pa ang ating mga sarili. Basta huwag mong pabayaan ang sarili mo. Patuloy kang mamuhay kahit na wala na ako sa iyong tabi. Huwag mong hayaan na kainin ng galit ang iyong puso at isip. Ang galit ang siyang papatay sa pagkatao mo kahit pakiusap Crisostomo. Pakinggan mo ako at huwag mong hayaan na galit ang maghari sa iyong puso. Dapat pagmamahal at pagmamalasakit ang mamayanin dito. At lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Mag-ingat ka, Crisostomo. hindi kita maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin? Akala ko ba ay mahal mo ko pero titilang iwan mo na ako. Mawawala ako pero hindi ang pagmamahal ko sa'yo. Lagi lang yan nandyan sa puso mo. Hasta luego, Crisostomo. Hasta luego, mi amor. Teka lang, sandali! Maria! Mahal ko! Maria! Panaginip lang pala yun. Dinadalaw na naman ako ng mapait kong nakaraan. Naghihirap ako at nasaktan ng gusto. At hindi ako papayag na babaon lang ang lahat ng iyong salimo. Maghihiganti ako at sisiguraduhin kong malalasap ninyo
Sakit ng matraidor, lalong-lalo na sa isang kaibigan. At wala ng Crisostomo Ibarra na likas na may pagmamahal sa kanyang bayan. Patay na ang binatang yun. Humanda kayong lahat sapagkat isinilang na ang magtuturo sa inyo kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang sakit. Magbabalik ako, hindi bilang si Ibarra, kundi bilang si Mon, at sisiguraduhin kong magpapahid kayong lahat at tumalikod sa akin. Bababagsakin kayong lahat ni Simon. Diyos mio, ang kupad-kupad ang takbo ng bapor na ito. Kapitan, wala na bang itutuloy ng bapor na ito? Kay bagal-bagal. Ang mga salot sa lipunang ito, mga Indyong wala namang lugar, nakakasira lamang sila ng paligid. Mga basura lamang sila nakakalat-kalat sa daan. Mga Ginoo at Donya, naisip ko lamang na mas kailangan nating bigyang pagpapalaga ang pag-aaral ng siyensya dahil ang mga eksperto o mga nakapag-aral ng siyensya ang magbibigay ng pagunlad sa ating Tumahimik kapakanan. ka, Bensay. Hindi na kailangan magpunta sa eskwelahan upang magtuto ng siyensya. Sapat na ang karanasan ng mga mamamayan upang mapaganda ang Ilog Pasig. Ngunit, Alam mo ba ang kung ano ang kakayahan ng mga sinasabi mong dalubhasa sa agham? Para sabihin ko sa iyo, tingnan mo na lamang ang tulay ng Obras del Puerte. Ang sabi ng mga bihasa sa agham ay may kahinan at papanganib ito. Ngunit tingnan mo hanggang ngayon ay andyan pa din ang tulay. Hindi ito natitinag ng bahaman o lindol. Sang-ayon ako sa minungkahi ni Padre Salvet. Isa pa, wala na rin atang maayos na ilog sa kapuluang ito. Ito ang isa sa mga pinuproblema ng ating pamayanan ngayon. kung gayoy, kailangan nating makaisip ng solusyon upang maisantabi ang lumalalang suliranin na ito. Ano namang solusyon ang dapat nating gawin? Ang solusyon ay napakadali. Hindi ko lang mawari kung bakit walang sino man ang nakaisip nito. Ano ang nais mong ipahiwatig, Ginoo? Naisip ko lamang na magandang remedyo sa ating problema kung magbubukas tayo ng panibagong ilog sa pamamagitan ng pagkukay ng mga kanal sa bunganga ng Ilog Pasig hanggang sa labasan ito ng tubig na pararaanin sa Maynila at ang lupang mahuhukay ay tatapon sa dating ilog. Kasimple, hindi ba? Ngunit ang salaping gagastahin ng mga manggagawa, Ginoong Simo. Hindi problema yan. Gamitin natin ang mga bilanggo bilang manggagawa. Kung di ito sapat ay gamitin ang mga mayayaman, bata man o matanda. Sa ganung paraan ay wala tayong mawawaldas na pera. Pagsisimulan lamang iyan ng pag-aalsa ng mga tao. Mas mainam pa ang aking ideya. Kailangan lamang mag-alaga ng mga mamamayang nakatira sa may ilog ng itik sapagkat kapag sumisid na ang mga itik sa ilalim ng tubig upang kumuha ng suso na kanilang pangunahing pagkain na nasa ilalim nito ay kanilang nakakain. At Sandali, ayoko. Hindi ako sangayon sa iyong panukala doon, Kustodyo. Kapag dumami ang nag-aalaga ng itik ay dadami rin ang balot. At ayoko sa nakakadiring balot. kung wala na kayong maisip na solusyon sa problemang ito, ay maaari nyo namang pag-isipan ng mabuti. Wala rin namang mawawala kung susubukan natin ito, hindi ba? Sana isipin nyo ng mabuti kung ano ang dapat ay tama. Muna na ako sa inyong mga Ginoo at Dunya. Kapitan, nais po sana namin ipalam sa inyo na nagbabalak po kaming mga kabataan na magtayo ng isang institusyon gamit ang wikang Kastila. Institusyon na may wikang Kastila? Magandang ideya yan. Ngunit nakakalungkot na hindi yan natuloy dahil tutol yan si Padre Sibilia. matutupad po ang panukala namin sapagkat tutulungan kami ni Padre Irene. Niregaluhan po namin siya ng 2 kastanyo at nangako siyang tutulungan kami sa Kapitan General. Pero saan naman kayo kukuha ng perang gagastusin? Mag-aambagan po kami. Ang mga guro naman po ay kalahating Pilipino at kalahating Kastila upang maging pantay ang pagtuturo. Naway maging matagumpay ang inyong pinaplano. Sige. Maiwan ko muna kayo. Balitaan nyo na lamang ako kung may pagtunlad na sa inyong mga panukala. Makakaasa po kayo, Kapitan. Isagani, ano nga palang sabi ng iyong amahin patungkol kay Paulina? Wala naman, binigyan na ako ng mga payo. Sigurado ko naman na magugustuhan niya si Paulita sapagkat walang makakapantay sa kanya. Tama ka, maganda, mabait, mamayaman at matalino. Ang kaso lang, Ano kaso? hahaha. O bakit ka kinabahan? Ang sinasabi ko lang naman ay lagi niyang kasama ang tiyahin niyang masungit. Oo nga, ha. Ano kaya problema nun? Daig pa ang isang matandang dalaga. Hahaha.
Magandang araw sa iyo, Ginoong Basilio. Nais ko lamang mangumusta. Pagpasensya niyo na kung ako'y nakabala sa inyong pinag-uusapan. Magandang araw din sa iyo, Ginoong Simon. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman kayo nakakaabala. Siya pala si Isagani, matalik kong kaibigan. Isagani si Ginoong. Ganun din ako. Kumusta nga pala yung lalawigan? Balita ko ay talamak na doon ang kahirapan. Totoo ba yun? Totoo pong hindi kami bumibili ng alahas sapagkat di naman ito kailangan. Ni hindi daw makabili ng alahas ang mga mayayaman doon. Naghirap ang inyong lalawigan. Pasensya na po, pero di po kami nainom ng... Hindi umiinom? Kaya kulang sa lakas at sigla ang mga Pilipino ay dahil puro tubig ang iniinom. Tama nga ang sabi ni Padre Camora. Pakisabi na lang po kay Padre Camora na mas maigi kung tubig ang kanyang iinumin upang mawala na ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanya. Isa pa, kapag ang tubig ay matabang at naiinom, ngunit may kakayahan itong pumatay ng apoy. Kapag ito na may pinainit, ay nagiging singaw. At kapag ito'y ginalit, ay nagiging malawak na karagatan na maaring magwasak ng sangkataob. Nakakakilabot talaga ang taong yun, Basilio. Bakit naman? Alam mo bang siya ang tagapagpayo ng General? Hindi sana pala mas naging maayos ang pagkikitungo ko sa kanya kanina. Pasensya na kung ako'y nakakaabala sa inyong usapan, ngunit Ginoong Isagani, pinapatawag kayo ng inyong amaing si Padre Ferentino. Ganun ba? Sige, susunod na din ako. Salamat. Mauna na ako sa iyo o gusto mong sumama? Hindi, ayos lang. Ako magkita na lang tayo mamaya. Padre, pinatawag niyo daw po ako. Nandyan ka na pala, Isagani. Sasabihin ko lang sa iyo na huwag ka munang umakyat sa kubyerta habang ako ay nandoon. Opo. Sige, mauna na ako sa iyo. Hindi niya ako pinaakyat dahil natatakot siyang makausap at makita ko si Doña Victorina. Ang buwis na. Oh, Ginoong Simon, buti naman at nandito ka na. Sayang lang at di mo nakita ang napakagandang tanawin kanina. Naglalakad lamang ako at isa pa mas maganda pa rin ang isang lugar kung ito'y pinaglumaan na ng panahon kung saan maraming alaala ang nakapalibot dito kesa sa isang magandang tanawin na hubad sa alamat. Kung alamat lang din ng pag-uusapan, ay dyan mayaman ng ilugpas. Nandyan na ang maalamat ng malapad na bato at ayon daw sa mga tao noon ay buhay daw ang batong ito. Ito ang sinasamba ng mga tao bago pa man dumating ang mga Kastila at sabay pa ay pinananahanan nito ng espiritu. Kaya naman, ang mga bangkang dumadaan malapit sa bato ay bigla na lang tumataon. Kapitan, papasok na pala tayo sa lawa. Banda dito ay napatay ang filibustero, hindi ba? Sino nga ba yun? Si Guevara o Ibarra? Ibarra ang pangalan niya. Tignan niyo ang lugar na iyon. Sabi ng mga gwardiya sibil, ay hinahabol nila ang bangka ni Ibarra nang biglang tumalon ito at tuwing lalabas ang ulo nito ay pinapaulanan agad nila ng bala. Pagkatapos ay hindi na nila ito nakita. Ngunit nakita nila ang dugo na kumulay sa lawa. Iyon ang nangyari, 13 taon na ang nakakalipas. Ha? Dapat lang yun sa kanya dahil isa siyang filibustero. Manang-mana talaga siya na isang filibustero. Ginoong Simon, ayos lang ba kayo? Namumutla ka ata. Sandali. Huwag mong sabing nahilo ka, Ginoong Simon. Gayong dapat sanay ka na kasi isa kang manlalakbay. Ang lawang ito ay higit na mas malaki at malawak sa lawa sa Sohesa at sa lahat ng lawang pinagsama-sama sa buong Espanya. At marami na rin akong kilalang manlalakbay na nahihilo dito. Ama, may dumating na po bang sulat galing kay Basilio? Oo, meron na anak. Ito oh. Ama, siguro masaya ang mag-aral sa Manila at malamang masaya dun si Basilio. Gusto ba bang mag-aral din doon? Sige, sa isang taon ay sa Maynila ka din mag-aaral. Talaga, Ama? Salamat po. Wala yan anak, basta pagbubutihin mo ang pag-aaral mo. Pangako po yan, Ama. Sige po, babasahin ko muna itong sulat. Maiwan ko na muna kayo. Sige anak. Anong problema, anak? Ang mga praile ama. Itinaas na naman nila ang upa sa pinagsasakahan kong lupa. Kumalma ka, anak. Bayaran mo na lang na hinihingi nila upang wala ng gulo. Sumusobra na sila ama. Hindi ako makakapayag na kukuha nila ang lupang ito. Akin lang ito. Dugo at pawis ang ipinuhunan ko dito. Ano ngayon ang nais mong mangyari?
Buhay ang inalay ko sa lupang ito kaya dapat buhay din ang kabayaran. Dadalhin ko ito sa korte. Wala na akong pakialam kung maubos lahat ng maipon. Ang mahalaga ay may paglaban ko ang aking kakapatan sa lupang ito. Kabesang talas! Ano pong kailangan ninyo? Nasaan ang 200 na upa mo sa lupang ito? Akin ang lupang ito kaya hindi ko kailangang magbayad. Ah, ganon? Sige, sumama ka lang sa amin ng maayos kung ayaw mo masaktan. Ano ba yung... Ama! Huli! Sandali! Ama! Kailangan mo ba talagang gawin ito, Apo? Wala na po kasi akong maisip na ibang paraan. Naisangla ko na din po lahat ng aking alahas maliban sa agnos na ibinigay ni Basilio, pero kulang pa din yun. Maghahanap ako ng ibang paraan upang matubos ang natin ng tatay mo. Huwag kang lamang magpapaalila kay Hermana Penchang. Huwag na po kayong mabahala dahil buo na rin po ang aking desisyon. Bukas, sa araw ng Pasko, ako po'y magsisimula ng manilbihan. Basta, Apo, mag-iingat ka doon, ha? Mahal na mahal kita. Nay! Ako po ito si Basilio. Sobra na akong nangungulila sa inyo, Inay. 13 taon na ang nakakalipas, ngunit hanggang ngayon ay nadadama ko pa din ang sakit at dulot ng nakaraan. Si Ginoong Simon iyon na. May maitutulong ba ako sa inyo, Ginoo? Sa lugar na ito mismo tayo unang nagkita. 13 taon na ang nakakalipas. Tinulungan niyo ako noon na niilibing ang aking ina. Naaalala niyo po ba po? Kung gayo'y nakilala mo kung sino ako, Kayo po si Ginoong Crisostomo Ibarra. At ang alam ng marami ay patay na kayo. alam mo bang maaari kang mapahamak dahil lang nalaman mo ang aking sikreto? Ang pagbunyag ng aking tunay na pagkatao ang sisira sa mga plano ko. At hindi ko hahayaan na mapunta na lang sa wala ang mga plinano ko. Parang sinabi niyo na rin na nagkamali ako ng pagkakilala sa inyo, Ginoo. Ako nga ang tumulong sa iyo 13 taon na ang nakalipas. Pumunta ako noon dito upang bigyang pahalaga ang isang kaibigan na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating bansa. Ngayon ay pagpatuloy ko ang kanyang simulan. Ngunit nagpapaalipin na lamang sila sa wikang hindi naman nila kinagisnan. Nagkakamali kayo, Ginoo, kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila ay hindi tayo magagawang pakinggan ng pamahalaan. Ito rin ay isang daan upang tuluyan ang magkaisa ang mga Pilipino. Mali, kailanman ay hindi nito magpapabuklod ang mga Pilipino. Magiging dahilan lamang ito upang tuluyan ang talikuran ng mga Pilipino ang kanilang sariling wika. Hindi iyan mangyayari dahil mali ang inyong inaakala. Masyado na talagang nalaso ng wikang iyan ang kaisipan ng mga kabataan ngayon. Hahayaan kitang mabuhay, Basilio. Kahit na nakasalalay dito ang pagkasira ng aking mga plano, sumama ka na lang sa akin, Basilio. Sabay nating tuparin ang aking mga plano laban sa mga mapang-api. Salamat na lang sa iyong alok, Ginoo, ngunit may mga pangarap pa akong nais kong matupad. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral at maging ganap na doktor. Ha? Nagpapatawa ka ba? Kapag natapos ka ba sa iyong pag-aaral at naging doktor, magiging masaya ba ang lipunan? Makukuha mo ba ang katarungan sa iyong ina sa pamamagitan ng pagtupad mo sa iyong pangarap? At ano namang magagawa ko? Kahit na iharap mo sa hukuman ang kaso ng aking ina at kapatid, ay wala pa ring magbabago. Hindi ko pa rin makakasama ang nanay at kapatid ko. Bakit maibabalik ba ng hustisya iyang buhay ng aking pamilya? Hindi naman, di ba? Nakakatiyak din ako na kahit na makita kong nahihirapan ang mga nang-api sa amin noon, ay hindi pa rin akong lubusang magiging maligaya dahil mag-isa pa rin ako. Tama kayang ginawa ko? Bahala na. Basta mamatay ang mahihina at matitira ang malalakas. Malapit nang matupad ang aking plano. Kunting panahon na lang at magdudusa din sila. Ang gaganda. Wow! Ang mga kwintas na iyan ay nanggaling pa sa Ehipto. Natagpuan ito sa pyramid na pagmamay-ari ni Cleopatra. Nagdala rin ako ng mga hikaw
at singsing na siguradong magugustuhan niyo. Bibili rin ba kayo ng mga lumang hiyas, Ginoo? Opo, kabisang Tales, wala ka bang ipagbibili sa akin? Naubos ng lahat ng alahas ng aking anak at isa na lang ang natira. Kung gayo'y maaari ko bang makita iyon? Ito ang kwintas na sinasabi ko sa inyo, Ginoo. Sandali, kung hindi ako nagkakamali, ay dating pagmamayari iyan ng kaibigan kong si Maria Clara. Suot-suot niya iyan noong pumasok ng monasteryo. Ang ganda! Magkano kung ito ibibilhin ko? 300 piso? 400. Sabihin nyo lang kung magkano at handa akong bilhin ito. O baka naman nais nyong ipagpalit sa ilan sa mga alahas ko. Sige, mamili lang kayo. Pasensya na, Ginoong Simon, ngunit hihingin ko muna ang permiso ng aking anak ukol dito. Hintayin niyo po ako. Ipagpatawad niyo ang aking kapangasan, Ginoo. Ipanalig ko ang inyong bagil sa kwintas na nais niyong makuha. Kailangan ko ng sandata dahil ako ay sasama sa mga tulisan. Mag-ingat kayo, Ginoo. Ikinalulungkot ko, ngunit sa muli nating pagkikita ay magtuturingan tayong magkaaway. Tagpuan ko na rin ang mga taong aking hinahanap. Sige na naman, Hermana Petchang. Pumayag na kayong kunin ko si Huli. Sa tingin ko naman ay sapat na ang pagpapaalila niya sa inyo. Basilio, tama na, nakakahiya. Eh di sana pala, hindi ko na lang siya pinapautang, gayong di pa ako nakakatubo. Pumayag na po kayo. Ako na lang ang bahalang magbayad sa inyong tubo basta't pauwiin niyo lang si Huli. O siya, sige na nga, aalis na lang muna ako. Sige po, mag-ingat po kayo. Salamat po. Salamat, Basilio. Gagawin ko ang lahat ng makapagpapasaya sa iyo, Huli. Ganon kita kamahal. Mahal na mahal din kita. Sandali lang, kukunin ko lang yung mga gamit ko. Tulungan na kita. Huli! Ayos ka lang ba? Ha? Ay, oo, ayos lang ako. Buti na lamang at nasalo kita kundi baka tumama ang ulo mo sa sahig. Buti na lang talaga at nasala mo ako agad. Paano na lang kung hindi, di ba? Hinding-hindi ka mahuhulog o babagsak sa sahig. Tandaan mo iyan. Dahil kahit na anong mangyari, andito lang ako. Tama na nga yung pambobola mo at baka maniwala na ako sa'yo ng tuluyan. At saka, hindi mo na ako kailangan saluhin pa. Ha? Nahulog na ako sa'yo. O siya, tara na nga at baka lang gamin na tayo dito. Sumasang-ayon talaga sa akin ng tadhana. Panalo na naman ako. Ginoong Simon, nandyan ka pala. Halika at samahan mo kami dito. Ano ang kailangan mo? Humihingi po ng pahintulot ang mga kabataan na upang makapagpatayo ng paralang may wikang Kastila. Ganun ba? Sige, makakalis ka na. Salamat. Ano sa tingin nyo, mga padre, Ginoong Simon? O ibang mga bagay ba tayong dapat pagtuunan ng pansin? Isa pa, hindi napapanahon ang kahilingan nila. Tama ang sinabi ni Padre Sibilia. Bukod pa rito ay nakikita kung may masamang layunin ng mga kabataan yan. Pinamumunuan daw ng ilang kabataan na kilala sa lipunan ng nasabing kahilingan. Si Isagani na pamangkin ni Padre Florentino, ang isa naman ay si Basilio. Italan niyo mga pangalang iyan. Pero General, ang mga binatang iyon ay sadyang walang laban. Makatagungan naman ang kanilang kahilingan. Kung sila ay mabuso ay tsaka na lamang natin sila hulihin. Ang mga Indio ay hindi nararapat magtuto ng Kastila. Pagsisimulan lamang yan na pag-aalsa.
Maganda naman ang question ng mga kabataang yan. Mas maganda rin sigurong tularan natin ang mga Hisweta. Hindi. Mas maigi kung magpapanansiskano sila o kahit na ano, huwag lang maging huwista. Mga Ginoo at Padre, ipagpaliban na lang natin bukas ang usaping ito, sapagkat may mga bagay pa akong dapat ayusin. General, ang anak na dalaga ni Kabisang Talis ay nagpunta rito. Hinihiling niya na palayain na ang kanyang lolo. Sundin ang kanyang kahilingan na palayain si Tales. Ayoko naman maging masama sa akin ang tingin ng mga tao. Ang ganda talaga ni Paulita, di ba, Placido? Yun lang, lagi niyang kasama ang tiyahin yung ubod ng sungit. Tama ka. Haha. Teka, wala ka bang klase? Ay, oo nga. Sige ha, mauna na ako. Magkita na lang tayo mamaya. Hindi pa nga kita natatanong tapos natutulog ka na agad. Sige, sabihin mo sa akin kung ano yung natutunan mo habang natutulog ka. Ikaw, huli ka na sa klase. Ano ang pangalan mo? Placido po. Sandali ha, Placido Penitente, 15 araw ka nang palang hindi pumapasok. Baka gusto mo namang magbakasyon. 15 araw? Ngunit 4 na araw lang akong hindi pumasok. Ang isang pagliban ay katumbas ng 5 araw. Kung liliban ka pa ng isang beses ay mamarkahan na kita ng isang guhit. Kung gayoy, dapat tanggalin ninyo ang marka sa aking pangalan sa pagliban ko ng klase ngayon. At bakit ko naman iyon gagawin? Dahil hindi ko alam kung paano makakasagot ang isang bata sa inyong tinatanong kung nagliban siya sa klase. Ilagay niyo na lahat ng ekas sa aking pangalan dahil wala man akong pakialam pa doon. Aanhin po ang isang kaalaman ko, ang pagkatao ko naman ay mawawala. Inyo na ang klase niyo, Padre. Sa akin naman ang karangalan ng pagiging Pilipino ko. Adios. Sana wala nang matutulog sa klase. Isagani, ikaw pala. Maupo ka muna. Anong sadya mo? Nais po naming mga kabataan na tulungan niyo kaming mapahayag si Don Custodio na makapagpatayo ng Akademyang Wika Kastila. Maganda naman ang inyong hangarin, ngunit ayokong mangialam sa mga ganyang usapin. Hangad ko ang pag-unlad sa ating bansa, pero masyadong masala ng aking kalagayan. Kailangan kong ingatan ang aking mga yaman. Wala po kaming intensyon na magipit kayo. Kahit kaunti lang ang alam ko sa batas ay ipagpapalagay ko na hindi masama ang pakikisama sa mga adhikain ng pamahalaan at sikaping maging maunlad ang bansa. Iisa lamang ang ating nais, magkaiba lang ang pamamaraan. Napahanga mo ako sa iyong sinabi, ngunit hindi pa rin nagbabago ang aking isip. Pasensya na pero di ko kayong matutulungan. Panganib ang hakbang na inyong gagawin. Hayaan na lang natin ang pamahalaan ang gumawa ng aksyon. Ginoong Pasta, kapag ako'y tumanda na at paglingon ko sa aking nakaraan ay puro kabutihang pansarili lamang ang makikita ko at hindi ako gumagawa ng kahit isang kabutihan para sa bayan ay mahihiya ako. Ang bawat puting buhok ko ang magsisilbing tinik sa akin. Mawalang galang na po, aalis na po ako. Kaawa-awang binata. Kung lahat na ngay nag-iisip tulad niya. Ay, kawawang Florentine. Lahat sila utang akin sa'yo, di bayad. Nasaan ang 9,000 piso na inutang mo? Wala na akong pera, Senyor Simon. Mga opisyal, tiyente, lahat sila utang akin pero di bayad. Ngayon ko pa naman kailangan ng pera. Sige, total kaibigan naman kita. Gagawin kong 6,000 piso na lang ang utang mo. Papayag kang tago sa tindahan mo ang armas na dala ko. Ako payag. Basta ako kita pero baka huli tayo sundalo. Shh! Huwag kang maingay. Mamayang gabi na ang dating ng mga baril kaya dapat mag-ingat tayo. Ako takot sa iyong sabi. Meron akong balil pero di ko hawak. Takot ako. Sige, madali naman akong kausap. Bayaran mo na lang ang utang mo ngayon. Ako payag na. Pero ikaw huwag damay akin ha. Yun naman pala eh. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Oh, bakit narito ka na? Hindi ba't may klase ka pa, Placido? Hindi na ako papasok. Ipinahiya ako sa buong klase.
Ngunit anak, ako'y nangako sa iyong ama na pagtatapusin kita ng pag-aaral sa abogasya. Ano na lamang sasabihin ko sa kanya kapag kami nagkita? Wala na akong pakialam. Labas muna ako saglit, inay. Tatalo na lamang ako sa dagat at manunulisan bago ako bumalik sa pamantasan. Placido, anong sabi mo? Placido, bumalik ka dito! Ginoong Simon, magandang hapon sa iyo. Maaari mo ba akong matulungan makarating sa Hong Kong? Halika't samahan mo muna ako kay Iris. Nasaan ang mga pulbura? Nasa mga sako na, Ginoo. Ang mga bomba? Huwag kang mag-alala, Ginoo. Nakanda na ang lahat para sa iyo. Mabuti, lumakad kayo ngayong gabi at makipag-usap kayo sa tinyente at sabihin niyo ang kabisa at sasagot ito ng talis. Bakit po? Mayroon po bang bagong mangyayari? Oo, mangyayari ito sa loob ng linggong papasok. Ngunit, Ginoo, hindi pa handa ang distrito. Akala ko ba hintayin natin bago magpuresma? Hindi na natin sila kakailangan. Kapag ipanagpaliban pa ay maaaring patay na si Maria Clara. Sige po, Ginoo. Sa makailang sandali na lamang at magkikita na tayo, himagsikan ang naglayo sa atin. Himagsikan din ang magpapalapit sa atin. Nasa akin ang tagumpay. Hindi na ako maaaring umurupa. Halika, pumasok kayo sa aking tanghalan. Makakakita kayo rito na isang ulo na nagsasalita na pawang katotohanan. Nasaan kaya nakatago rito ang mga salamin? Derimo, Spin, sabihin mo sa amin kung sino ka. Ako ay si Mutis, ipinanganak sa panahon ni Amasis. Galing ako sa paglalakbay sa Gresya, Assyria at Persia. Sa pagdaan ko sa Babylonia ay nakatuklas ako ng isang lihim. Sa takot nila ni bunyag ako ang kanilang lihim ay kanila akong tinasangkapan ng banal na batang saserdote. At paano ka naman ipinahamak ng batang saserdote? Umibig ako sa anak ng isang saserdote. Ang batang saserdote ng Diyos ay siyang umibig din dito. Gumawa ito ng kabuluhan at ako ang idiniin na may kasalanan. Ako'y kinulong ngunit ako'y nakatakas at nagtungo sa lawa ng Huerta. Ngunit doon ako'y pinatay. Nabigyan ako ng pagkakataon na baguhin ang kaluluwa. Naririto ako upang isigaw sa lahat ng mamatay tao na siyang naglibing sa akin sa hugat. Mamamatay taong napastangan sa aking kasintahan. Mamamatay taong alagad sa kademonyuhan. Kademonyuhan. Hindi ako! Hindi ako! Ikaw. Oo, ikaw. Ang kurang may maitim na buto. Ikaw na mamaparatang sa kapwa. Ikaw ang lumapastangan sa Diyos. Ikaw na pumatay sa dalaga. Ikaw ang demonyo. Demonyo! Pinatay mo ang dalaga. Pinatay mo siya! Buhay! Buhay ba siya? Mahabag ka! Napadalaw ho kayo, Ginoong Simon. Kumusta ang may sakit? Malubha ang kanyang kalagayan. Mahina ang kanyang pulso at halos hindi na tumitubok ang kanyang puso. Wala na rin siyang kaganang-ganang kumain. Sa loob ng isang oras ay sisiklab ang revolusyon sa hudyat ko. Naihanda ko na ang lahat at natitiyak akong ako'y magwawagi. Nandito ako para ialokos sa iyo ang kamatayan o iyong kinabukasan. Kanino ka papani? Ano bang maaari kong gawin? Madali lang, Basilio. Mamuno ka sa pangkat na papasok sa kumbento at kunin ang isang taong bukod tangi sa akin at kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara? Oo. Nice kung iligtas mo siya. Pero nahuli na po kayo ng dating. Ano? Anong ibig mong sabihin? Si Maria Clara ay patay na. Anong patay na? Totoo ho. Sinalaysay ito ni Padre Irene sa liham. Hindi yan totoo. Buhay pa si Maria Clara. Sinasabi mo lang yan dahil ayaw mo siyang kunin. Ilang araw na siyang matamlay at may sakit. Nagpunta ako ng kumbento para malaman ang kanyang kalagayan.
Ginoong Simon, si Maria Clara ay... Hindi! Hindi! Maria! Ito ang kasulatan na naglalaman ng lahat. Namatay siya ganap na ika-6 ng hapon. Namatay siyang hindi nalaman ang nabubuhay ako. Namatay siyang hindi ko man lang siya nakita. Kahabag-habag talaga ang nangyari sa kanya. Nagtiis siya para sa kanyang minamahal, ngunit ito ang naging kabayaran. Sadyang malupit sa kanila ang tadhana. May balita ka na ba, Isagani? Wala pa po akong narinig tungkol sa asawa niyo. Bueno, balitaan mo na lamang ako kapag may nalaman ka na. Bakit kasi kailangan pa maghintay ng 10 taon para makapagpakasal uli? Kasal? At sino naman ang maswerteng Ginoo? Ano ka mo? Ha? Malas ka mo? May sinasabi ka ba? Wala po. Ang sabi ko ay ang swerte naman ng Ginoo inyong mapapangasawa. Maswerte nga siya sa akin. Kawawang nilalang, naway gabayan siya ng buong may kapal. Anong sabi mo? Wala po. Tiya, nahulog ho sa dalampasigan ng inyong abaniko. Ano? Saan? Naroon po. Nako, bakit mo naman pinabayaang mahulog doon ang abaniko ko? Ay, buti naman at nagkaroon din tayo ng oras na mapag-isa. Galit ka ba sa akin? Kaya ka ba nagkakaganyan dahil sa pagsama ko kay Juanito? Ang aking tiya lang naman ang may gusto kay Juanito. Ikaw nga dyan, kung kani-kanino mga gandang dilag mo nalang binabali ngayong tingin na hindi mo nga ako pinansinong palabas. Sa tuwing pinagmamasdan ko ang kabundukan, ay nakakaramdam ako ng kalayaan. Pangarap ko na makitang malaya at maunlad ang aking bayan. Pangarap? Pangarap? Ang sabi ni Tia Turina, kailan may hindi mahango sa pagkabusabos ang bayan ito. Isa naman kasi siyang hangal. Hindi siya mabubuhay na walang alipin. Paano kung walang mangyari sa inyong pinaglalaban? Makinig ka sa akin, Paulita. Alam mo kung gaano kita kamahal. Kung walang nangyari at namatay ako sa aking paniniwala, mamamatay akong maligaya. Ipinaglalaban ang karapatan ng ilang bayan. Paulita, kailangan nating umuwi. Maggagabi na. Bakit sila nagsisiwian? Ano bang meron? Hindi mo ba nabalitaan? Ang alin? Ang planong pagimagsik ng mga estudyante ay hindi natuloy. Mauna na ako sa'yo. Sige, salamat. Basilio, narinig mo na ba ang balita? Opo, ngunit naguguluhan pa din ako. Ano ba talaga ang nangyari? Nagkakaroon ng planong paghihimagsik ang mga kabataan at maraming estudyante ang nasasangkot dito. Ang mabuti ay sunugin mo na ang lahat ng iyong mga papeles at mag-ingat ka, Basilio. Iingat din po kayo. Basilio, magandang balita. Ipapadalagaw tayo sa kulungan. Wala na namang pasok. Parang ang saya mo pa Abay, syempre, walang pasok. O siya, sigit mauuna na ako. Hindi na mahalaga kung sino man ang nagpadala ng pasking na iyo. Ang mahalaga ay sama-sama pa rin tayong lalaban para sa ikauunlad ng Pilipinas. Kailangan ko na talagang makaalis. Makaraig! Basilio, anong ginagawa mo dito? Maaari kang mapahamak sa bigla-bigla mong pagsugod. Gusto lamang sana kitang kausapin. Indio, ano ang iyong pangalan? Basilio po. Mabuti naman at di mo kami pinapahirapan pa. Dinadakip ka din namin, Basilio. Ano ba ang naging kasalanan ko? Teka lang, sandali! Basilio. Kapitan Tiago, may kailangan ba kayo? Si Basilio. Asan siya? Nahuli siya at nakulong. Kapitan Tiago. Tulong! 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 Hermana Bali, wag na lang po kaya tayo tumuloy. Tara na ho. Anong wag na? Andito na tayo. Kanina pa naghihintay ang padre. Ayan na nga oh. Pero
Pero ayoko na po talagang tumuloy. Ano ba, Huli? Akala ko ba gusto mo makalaya si Basilio? Andito na tayo at saka kanina pa naghihintay ang padre. Pero ayoko na po talagang tumuloy. Pero ano po kasi... Ano ang kailangan niyo? Padre, andyan pala kayo. May kailangan lang daw po sa inyong sabihin si Huli. Huli, halika nga dito, magmano ka kay Padre Camora. Padre, maiwan ko muna kayo upang kayo ay makapag-usap. Hermana, huwag niyo po akong iwan dito. Sige na, Huli, mag-uusap lang naman kayo. Nasa labas lamang ako, huwag kang mag-alala. Hermana Bali! Alam ko kung anong pakay mo, Huli. Nais mo makalaya si Basilio, tama ba? Sige, tutulungan kita. Ngunit alam mong may kapalit ang lahat ng bagay. Binabati ko kayong dalawa. Naway mamuhay kayo ng matiwasay at payapa. Salamat po sa inyo at asahan niyo pong magiging maayos ang aming pamumuhay. Maaari ko bang makausap si Paulita? Sige po, Ginoong Simon, maiwan ko muna kayo. Iha, sigurado ka ba dyan sa pinasok mo? Sigurado na po ako. Kung sa isagani po ang iniisip niyo ay huwag na kayo mabahala pa dahil hindi ko na siya mahal. Isa pa, ay mas gaganda ang aking buhay kay Juanito. Wala naman ako mapapala kay Isagani. Kuya na sa tingin mo ay tama, ay hindi na kita kukulitin pang muli. Basta lagi mong tatandaan na hindi isip ang nagtakda kung sino ang dapat nating mahalin, kundi ang puso. At hindi lahat ng tao ay pinalad na makita ang kanilang kapare sa buhay. Yung taong magiging katuwang nila sa panghabang buhay. Yung taong tutuhong mahal nila. Maswerte ka kung nahanap mo. Una agad kung yung taong magpupuno nun. At kapag nahanap mo na siya, dapat hindi mo na siya papakawalan pa. Kasi yung mga ganong tao minsan lang dadaan sa buhay natin. Sige Iha, naway naintindihan mo ang aking sinasabi. Aalis na ako muli at binabati kita ng maligayang kasal. Ginoong Simon! Ginoong Simon! Basilio, ano ang sadya mo? Magpapasalamat lamang sana ako dahil pinakausapan ninyo si General na ako ay palayain. Maupo ka muna. Walang anuman. Yun lang ba ang pinunta mo dito? Nais ko sanang sabihin sa inyo na pumapayag na ako sa gusto niyo. Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan kong pinatay ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Pinaparusahan na ako ngayon ng Diyos. Wala na akong nararamdaman kundi galit at pighati. Sasama na po ako sa inyo, Ginoo. Sandali, dinamita iyan, di ba? Oo. Ngunit hindi ito bastang dinamita lang. Ito ay mga damdaming tinikis, mga kasawiang naimbak at mga pang-aapit. Ngayong gabi, magpaparusahan ang mga makasalanan na matagal nang nakatago sa katotohanan. Mamayang gabi, magkakaroon ng kasiyahan. Mabibigay ito ng maningning na liwanag. Ngunit pagkaraan ng 20 minuto ay unti-unti itong lalamlam at kapag inayos ang mitya nito ay boom! Sasabog ang bomba. Ano naman ang aking gagawin? Ganap na ikasyam sa sabog ang lampara at gusto kong ikaw ang mamuno sa mga artilyero. Dadalhin mo sila kay Quiroga dahil doon nakaimbak ang mga baril. Kami naman ni Kabisang Tales ay susubukang agawin ng tulay. Ang pagsabog ang magiging hudyat upang sila ay magtipon-tipon at sumugod. Magkakagulo at nanaisin na lang ng mga mamamayan na lumaban ang mga Indio, Mistiso, Insig, Kastila
Lahat sila ay masasawi, mamamatay ang siyang mahihina at matitira ang siyang malalakas. Lahat? Kahit ang mga walang laban at mga inosente? Oo, lahat! Mula sa dugong dadanak ngayong gabi ay sisibol ang panibagong lahi, isang bagong lipunan na hindi na muling maaakit. Ano namang sasabihin sa atin ng mundo? Papalakpak ang daigdig at tayong malalakas ay pupurihin. Oo nga pala, mamaya ay hintayin mo ako sa tapat ng simbahan sa San Sebastian. Ganap na 10:00 ng gabi. Doon ko sasabihin sa iyo ang susunod mong gagawin. At kapag tumapat ang orasan sa 9 ng gabi, ay lumayo ka sa daang analoge. Mag-iingat ka, Basilio. Magkita na lamang tayo mamaya, Ginoo. Mag-iingat din po kayo. Huwag kang mag-alala, Basilio. Maayos din ang lahat. Oh, Isagani. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita Basilio sapagkat ikakasal na siya bukas. Kailangan ko siyang makausap ngayon. Wag! Wag ka nang tumuloy. Ngunit baka ito na ang huli kong pagkakataon upang makausap siya. Wag kang pupunta doon. Makinig kang mabuti, Isagani. May dinamitang sasabog sa lugar na iyon anumang oras mula ngayon. Kaya utang na loob, wag mo na siyang puntahan pa. Binalaan na kita, kaibigan. Sana ay nakinig ka na lang sa akin. Pasensya na, Ginoo, pero kailangan ko siyang puntahan. Ginoong Simon, mabuti na lamang at nakarating kayo. Halika at samahan kami sa pagkainan. Salamat sa inyong mainit na pagtanggap, Doña Victorina, ngunit ako hindi na magtatagal pa. Ano? Hindi ako papayag na makaalis agad. Halika na at samahan kami. Ang ganda naman ng lamparang iyan. Ginoong Simon, halika at saluhan mo kami. Ipapatawan niyo, ngunit kailangan ko na talagang umalis. Tanggapin niyo lamang itong lampara na aking regalo. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit sigurado ka bang ayaw mo munang kumain kahit saglit lang? Ngunit may mahalaga lang talaga akong gagawin mo na hindi maaaring pagpaliban. Pasensya na. Sige, mauna na ako. Sandali, ano ito? Manifestal Fares, Juan Crisostomo Ibarra. Masamang biro iyan. Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala. Dahil hindi naman siguro totoo yan. Ngunit itinanggalin sa isang taong matagal ng patay. Tunay ngang masamang biro ito. Sulat kamay ito ni Crisostomo. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi kayo nais niya tayong patayin? Huwag nyo nang alalahanin niyan. Ituloy ang kasiyahan. Ah, Padre Rin, pakitaas naman ng mitsa ng lampara. Saglit lamang. Magnanakaw! Padre, pinapatawag raw ho kayo ni Senyor Simon. Salamat. Nasa silid ba siya? Opo. Nagtagumpay ka, Simon. Dapat magsaya ka dahil nagtagumpay ka. Tapos na ang aking misyon dito. Padre. May dinaramdam ka ba? Diyos na mahabagin. Anong ginawa niyo, Senyor Simon? Wala kayong dapat na ikabahala. Huli na rin naman ang lahat. Huhulihin rin naman ako. Nilang buhay, patan. Hindi ko ibig mahulog sa kanilang kamay. Makinig kayo, Padre Florentino. Sasabihin ko sa iyo ang aking lihim. Nalalapit na ang takdang oras. May mga pangontra sa lason, Ginoo.
Huwag niyo nang sayangin ang inyong oras. Ayokong mamatay na baon ang aking lihim. Ang Diyos ay mapagpatawad, Ginoo. Sa kabila ng inyong pagkakamali ay nakita niya ang inyong paghihirap. Kung ganun ay bakit niya ako pinabayaan? Sapagkat mali ang pamamaraan niyo. Pag-ibig ang tanging tagapagligtas, Ginoo. Kung ganun ay nagkamali nga ako. Nasaan na ang kabataang handang magpasakit sa bayan? Nasaan ang kanilang mga pangarap at kasiglahan alang-alang sa kabutihan ng bayan? Hinihintay namin kayo, kabataan. Kayo ang walang bahid na dungis at karapat-dapat ng isang karangalan. Magsisindi na po ba ng ilawan, Padre? Tawagin mo ang iba at magdasal. Opo. Kaawaan nawa ang taong nagbuyo sa kanya na maging masama. Manatili ka na sana sa kailaliman ng karagatan na walang hanggan, kasama ang mga korales at perlas. Kung dumating man ang isang panahon na kailangan ka ng isang dakilang mitiin, iluwak ka sana ng dagat sa pamagitan ng utos ng Diyos. Ay naging